Kung patuloy kang mabubuhay ng ganito, hindi kailanman gagalaw ang kapalaran mo. Yan ang mga salitang binitiwan ng aking ina isang gabi ng taglamig, malamig, tahimik at puno ng pagod. Nang panahong yon, ako ay 24 na taong gulang. Ako si Amina. Ipinanganak ako sa Samarkand, Uzbekistan, isang lungsod na kilala sa kasaysayan, sa makukulay na mosaics ng Registan Square at sa mga kwentong iniwan ng sinaunang panahon. Maraming turista ang humahanga sa ganda ng aming bayan, ngunit kakaunti ang nakakaalam kung gaano kabigat ang buhay sa likod ng mga larawang iyon. Maganda ang Samarkand, pero mahirap ang mabuhay roon. Kabataan at responsibilidad. 7 kaming magkakapatid, at bilang panganay, maaga akong natutong hindi umasa sa swerte. Sa aming bahay, walang salitang pahinga. Kung may pagkain kami sa mesa, yun ay dahil may isang pagod na katawan sa labas. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, gumigising na ako. Naghahanda ng tsaa para sa lahat. Tinitiyak na may maisusuot ang mga bata kahit paulit-ulit na ang mga damit. Pagkatapos, papasok ako sa trabaho, isang maliit na travel consultancy na bihirang puntahan ng kliyente. Mababa ang sahod, sapat lang para hindi tuluyang magutom. Pagsapit ng gabi, kapag ang ibang tao ay nagpapahinga na, nagsisimula naman ang ikalawang trabaho ko. Lumalabas ako dala ang maliit na bag ng mga postcard. Mga larawang ako mismo ang nagdisenyo at kinulayan. Naglalakad ako sa malamig na kalsada, nakangiti sa mga dumaraan. Umaasang may bibili. Minsan may awa, madalas wala. Mga gabi ng taglamig. Ang taglamig sa Uzbekistan ay hindi biro. Hindi ito simpleng lamig. Ito ay lamig na pumapasok sa buto, sa himinga, sa mismong kaluluwa. Dahil mahal ang heating, iisa lang ang silid na pinapainit namin. Doon kami nagsisiksikan, magkakapatid, magkakatabi, nagbabahagi ng init ng katawan. Madilim, tahimik. Minsan, may tunog ng pag-ubo. Yayakapin ko si Amir, ang bunso. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Okay lang, bulong ko. Andito si ate. Tinapay, sabaw. Yan ang madalas na hapunan. At minsan, napapansin ko, hindi kumakain si nanay. Kapag tinanong namin, sasabihin niyang busog na siya. Pero alam naming nagsisinungaling siya para sa amin. Doon ko unang naramdaman ang tanong na hindi ko masagot. Ganito na lang ba habang buhay? Bakit ako nag-aaral ng English? Maraming nagtatanong sa akin noon, Amina, bakit ka nag-aaral ng English? Kaunti lang ang dayuhan dito. Nung umingiti lang ako. Pero ang totoo, hindi ko rin alam ang sagot. May kung anong bulong sa loob ko. Parang may pintuang hindi ko pa nakikita, pero alam kong umiiral. Iniisip ko, kung matutunan ko ang wikang ito, baka may magbago. Ang araw na nagbago ang lahat. Isang hapon ng Marso. Mahina ang benta. Tahimik ang kalsada. Abala ako sa pag-aayos ng mga ceramic souvenirs nang may lalaking lumapit sa akin. Mukha siyang Asyano, malinis manamit. May kakaibang kabaitan sa mga mata. Excuse me, nasaan po ang Afrasiab Museum? Pinagmasdan ko siya saglit. Dayuhan. Ipinaliwanag ko ang direksyon. Doon ko nalaman ang pangalan niya. Crisanto Reyes, isang Pilipino. Biglang may batang tumakbo. Muntik nang matamaan ang mga paninda ko. Sabay kaming kumilos ni Crisanto para pigilan ang aksidente. Sa gulat ko, nasambit ko, "Ay, ingat ka!" Tahimik siya sandali. Pagkatapos, numite. Marunong ka magtagalog?
Doon nagsimula ang kwento namin. 5 araw na nagbago ng buhay. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay, sa Pilipinas, sa mga pangarap. Sinabi niya, sa amin, kahit mahirap ka, basta masipag at may talento, may pag-asa. 5 araw siyang nanatili sa Samarkand. 5 araw akong naging gabay niya. At sa 5 araw na yon, unti-unting nabuo ang isang damdaming hindi ko inaasahan. Ngunit isang gabi, ang gabi ng takot. Madilim ang eskinita, tahimik. 4 na lalaking lasing ang humarang sa amin. Hinahanap nila ang pera ni Crisanto. Nanginghinig ang mga kamay ko. Hindi ako makapagsalita. Ngunit siya, hindi umatras. Inilagay niya ako sa likod niya at sinabi, ibibigay ko ang pera, pero wag ninyong gadalawin ang babae. Ibinigay niya lahat. Nang makaalis ang mga lalaki, bumigay yung tuhod ko. Umiyak ako. Yumakap siya ng mahigpit. Pasensya ka na, Amina. Sa sandaling yun, alam ko, siya ang taong mapagkakatiwalaan ko. Pagtutol ng mga magulang. Nang ma-propose siya, oo, agad ang puso ko. Pero hindi ganun kadali ang lahat. Takot ang aking mga magulang. Malayo ang Pilipinas, dayuhan siya. Himiling nila ang dote, napakalaki. Hindi siya sumuko. Umalis siya. Natrabaho. Bumalik dala ang higit pa sa hinihini. Lumuhod siya. Hindi ito bayad. Ito ay respeto. At doon, pumayag sila. Bagong buhay sa Pilipinas. Nang lumapag ako sa Maynila, para kong pumasok sa ibang mundo. Malinis, maliwanag, maayos. Ang maliit naming studio unit, para sa akin, isang palasyo. Dito ako nag-aral, dito ako nagtrabaho, dito ako muling nabuo. Buwan-buwan, nakakatulong ako sa pamilya ko. Ang kasal at kapayapaan. Nang dumating ang pamilya ko para sa kasal, nakita ko sa mga mata nila ang paghanga. Lumapit ang nanay ko kay Crisanto, umiiyak. Salamat. Wakas. Minsan, tinanong ko ang asawa ko, paano kung hindi tayo nagkakilala? Ngumiti siya. Kung ganun, nawala sana ang pinakamahalagang biyaya ng buhay ko. Ako si Amina, at ito ang aking kwento. Matapos ng tanong na yon, ganito na lang ba habang buhay? Hindi agad dumating ang sagot. Walang himala. Walang bigla ang pagbabago. Kinabukasan, gumising pa rin ako ng maaga. Nagtrabaho pa rin, nagbenta pa rin ng postcards. Ngunit sa loob ko, may isang maliit na bagay ang nagbago. Why I kept studying English. Tuwing gabi, kapag tulog na ang lahat, umuupo ako sa tabi ng bintana. May maliit akong notebook, may ballpen na halos wala ng tinta. Isinusulat ko ang mga salitang Ingles na naririnig ko sa videos, paulit-ulit. Minsan mali ang spelling, minsan mali ang bigkas. Walang nagtuturo sa akin, walang nag-aayos ng pagkakamali ko. Pero nagpapatuloy pa rin ako. May mga nagtatanong noon, bakit ka pa nagsisikap, Amina? Anong mapapala mo dyan? Numingiti lang ako. Hindi ko rin alam ang sagot. Alam ko lang, ayaw kong manatili habang buhay sa parehong lugar, sa parehong takot, sa parehong hirap. Hanggang sa dumating ang isang hapon ng Marso. Hindi espesyal ang araw na yon. Malamig pa rin ang hangin, tahimik pa rin ang kalsada. Inaayos ko ang mga ceramic souvenirs. Pinupunasan ng alikabok. Inaayos ang pagkakahanay. Wala akong inaasahan. Hanggang sa may tumigil sa harap ko. Mukha siyang asyano, malinis ang suot, may kakaibang kalmado sa kilos niya. Excuse me, nasaan po ang Afrasiab Museum? Pinagmasdan ko siya saglit. Dayuhan.
Ipinaliwanag ko ang direksyon, dahan-dahan, maingat. Doon ko nalaman ang pangalan niya, Crisanto Reyes, isang Pilipino. Biglang may batang tumakbo. Muntik nang matamaan ng mga paninda ko. Ceramics, babagsak sana. Sabay kaming kumilos ni Crisanto. Nailigtas ang bata, nailigtas ang mga paninda. Sa gulat ko, nasambit ko, "Ay, ingat ka!" Tahimik siya sandali. Pagkatapos, mumiti. "Marunong ka mag-Tagalog?" Doon nagsimula ang kwento namin. Nag-usap kami. Hindi agad mahaba, hindi agad malalim. Tungkol sa lugar, sa pagkain, sa panahon, pero unti-unti napunta sa buhay. Ikinuwento niya ang Pilipinas. Isang bansang puno ng ingay, ngiti at pagkakataon. Sinabi niya, "Sa amin, kahit mahirap ka, basta masipag at may talento, may pag-asa." May kung anong gumalaw sa loob ko. Parang may pintuang bahagyang bumukas. Hindi ko pa makita ang loob, pero alam kong nandoon. 5 araw siyang nanatili sa Samarkand. 5 umaga, 5 hapon. 5 gabing puno ng usapan. Ipinakita ko sa kanya ang lungsod, ang mga kalsadang alam ko, ang mga lugar na hindi nakikita ng turista. Hindi ko siya dinala sa pinakamaganda, kundi sa pinakatotoo. Habang naglalakad kami, napapansin ko, nakikinig siya. Hindi lang nakakarinig, kundi nakikinig. Unti-unting nabuo ang isang damdaming hindi ko inaasahan, hindi ko hiniling at hindi ko pinlano. Ngunit hindi ko alam na ang pinakamabigat na gabi ay paparating pa lamang. Isang gabi. Matapos ng tanong na yon, ganito na lang ba habang buhay? Hindi agad dumating ang sagot. Walang himala. Walang bigla ang pagbabago. Kinabukasan, gumising pa rin ako ng maaga. Nagtrabaho pa rin, nagbenta pa rin ng postcards. Ngunit sa loob ko, may isang maliit na bagay ang nagbago. Why I kept studying English. Tuwing gabi, kapag tulog na ang lahat, umuupo ako sa tabi ng bintana. May maliit akong notebook, may ballpen na halos wala ng tinta. Isinusulat ko ang mga salitang Ingles na naririnig ko sa videos, paulit-ulit. Minsan mali ang spelling, minsan mali ang bigkas. Walang nagtuturo sa akin, walang nag-aayos ng pagkakamali ko. Pero nagpapatuloy pa rin ako. May mga nagtatanong noon, "Bakit ka pa nagsisikap, Amina? Anong mapapala mo dyan?" Numingiti lang ako. Hindi ko rin alam ang sagot. Alam ko lang, ayaw kong manatili habang buhay sa parehong lugar, sa parehong takot, sa parehong hirap. Hanggang sa dumating ang isang hapon ng Marso. Hindi espesyal ang araw na yon. Malamig pa rin ang hangin, tahimik pa rin ang kalsada. Inaayos ko ang mga ceramic souvenirs. Pinupunasan ng alikabok. Inaayos ang pagkakahanay. Wala akong inaasahan. Hanggang sa may tumigil sa harap ko. Mukha siyang asyano, malinis ang suot, may kakaibang kalmado sa kilos niya. "Excuse me, nasaan po ang Afrasia Museum?" Pinagmasdan ko siya saglit. Dayuhan. Ipinaliwanag ko ang direksyon, dahan-dahan, maingat. Doon ko nalaman ang pangalan niya, Crisanto Reyes, isang Pilipino. Biglang may batang tumakbo. Muntik nang matamaan ng mga paninda ko. Ceramics, babagsak sana. Sabay kaming kumilos ni Crisanto. Nailigtas ang bata, nailigtas ang mga paninda. Sa gulat ko, nasambit ko, "Ay, ingat ka!" Tahimik siya sandali. Pagkatapos, mumiti. "Marunong ka mag-Tagalog?" Doon nagsimula ang kwento namin. Nag-usap kami.
Hindi agad mahaba, hindi agad malalim. Tungkol sa lugar, sa pagkain, sa panahon, pero unti-unti napunta sa buhay. Ikinuwento niya ang Pilipinas. Isang bansang puno ng ingay, ngiti at pagkakataon. Sinabi niya, sa amin, kahit mahirap ka, basta masipag at may talento, may pag-asa. May kung anong gumalaw sa loob ko. Parang may pintuang bahagyang bumukas. Hindi ko pa makita ang loob, pero alam kong nandoon. 5 araw siyang nanatili sa Samarkand. 5 umaga, 5 hapon. 5 gabing puno ng usapan. Ipinakita ko sa kanya ang lungsod, ang mga kalsadang alam ko, ang mga lugar na hindi nakikita ng turista. Hindi ko siya dinala sa pinakamaganda, kundi sa pinakatotoo. Habang naglalakad kami, napapansin ko, nakikinig siya. Hindi lang nakakarinig, kundi nakikinig. Unti-unting nabuo ang isang damdaming hindi ko inaasahan, hindi ko hiniling at hindi ko pinlano. Ngunit hindi ko alam na ang pinakamabigat na gabi ay paparating pa lamang. Isang gabi.